Thank you po from the bottom of our hearts, in behalf po of course ng pastoral team, ni Pastor Emil, Pastor Alicel, and to all our pastors. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa panalangin po ninyo, sa pagsuporta po ninyo, and just being here, growing together sa tahanan at kung saan po tayo nilagay ng Panginoon. Amen po ba? Na-miss ko po kayong lahat at it's good to be back at patuloy na naniniwala po tayo, may ginagawa ang Panginoon sa atin pong mga buhay. At of course, before we dive in sa salita po ng Panginoon, nais ko pong bigyan po kayo ng update, of course, sa ating po naging mission trip sa US at kung anong ginagawa din ng Panginoon at the same time sa Canada po na binuksan po natin na gawain ng Panginoon. Last August po, nung tayo po ay pumunta sa Light Church, Winnipeg, Canada, actually 3 years na po ang church pero we decided na maging, kumbaga 2 years na na-establish po yung physical location ng church. So nung last time po pumunta po tayo doon, we visited of course our members there. It's a growing church po, mga kapatid at may mga sa pangunguna po ng ating po mga leaders, Coach Grace and Coach Marvin Apresto. So nag-conduct po tayo ng mga life groups, follow up with the families, at nag-conduct din po tayo ng light encounter po doon. Batch 3 na po sila, biyaya ng Panginoon, nakapag-encounter po sila. At nag-celebrate po tayo ng last Sunday of the month of August po ng 2nd year anniversary po doon. Yan po yung church natin ngayon. Kung magagawi po kayo ng Canada, welcome na welcome po kayo, of course, still sa gawain ng Panginoon. Ano po ba? Yung nirerentahan po natin na place po doon ay actually po sila, ang may-ari po noon ay mag-asawa pong Pilipino. So, they opened their garage, parang ginawa po nilang parang studio type para kung sino man ang gustong mag-event po doon or may churches po doon na gustong mag-conduct ng service po doon. Inopen po nila yun para irentahan. Alam niyo po, biyaya ng Panginoon. Ito pong mag-asawa na ito na may-ari po ng bahay po na yon at location ng atin pong simbahan, sila po ngayon ay umaattend sa atin pong church. At doon po sa batch 3 po natin, na kapag-encounter na din po sila, biyaya ng Panginoon. And last, nung anniversary din po, nakasama din po nila ang kanilang mga anak at nakakilala, tumanggap sa Panginoon. Amen. May ginagawa po ba ang Panginoon? Yes, indeed. So, of course, at the same time, month of September po, ay may tinutulungan din po tayong church sa lugar po ng Tracy, California. Kadikit po niya yung San Francisco, San Jose, 2 hours drive, and then Tracy, California. Nag-held po tayo ng kauna-unahang batch po ng encounter po doon. Kasama po natin sila Pastor Emil. Doon na din po siya nag-celebrate ng kanyang birthday. At biyaya, salamat sa Panginoon dahil ito pong mga pastor and leaders ng simbahan po na ito na tinalaga ng Panginoon sa Tracy po ay patuloy na nag-grow. They're undergoing the lifestyle and the life journey together po at patuloy na yung fire and yung revival ay nararanasan po sa simbahan po. And of course, may tinutulungan din po tayo na church po sa pangunguna ng pag-o-overseer po ni Pastor Emil na ang tawag po ay Prince of Peace. But before that is yung nabigyan din po tayo, napaunlakan din po tayo, glory be to God, na makapag-preach po because we have moved into a bigger place na ang tawag po ay Calvary Assemblies of God. So yun po ay sa Mulpitas, nakapag-preach po tayo. Yan po yung church. Ang laki, ang taas po ng ceiling. At alam niyo po ba yung church po niya meron din po silang, kumbaga, malaking mga classroom, may school po sa katabi. Ibig sabihin, sa kanila din po yung lupa po na yun. Napakalaki po ng parking lot. Sa likod po nung church, meron pong small mountain na pag umakyat po kayo ng konti, makikita nyo na po yung tanawin ng Milpitas o yung city po nung kung nasaan po yung church. At alam niyo po, habang nagpipreach po ako, sabi ko, Lord, naniniwala po kami, darating din po ang araw, mararanasan din at magkakaroon din ng ganitong simbahan ang Light Church May Kawayan. Amen? And of course, yung Prince of Peace po na sinasabi ko po kanina, tinutulungan po natin sila at ito po yung church po na yan. Alam niyo po, mostly po sa kanila ay mga elderly people. At
Salamat sa Panginoon kasi ito pong pamilya po na tinutulungan po natin na church ay of course growing din po sila. They are also growing at the same time going deeper sa Panginoon. Alam niyo po yung mga lolo't lola, nakapag-encounter na din po sila. So they also have undergone sa light encounter po natin. And glory be to God po. Ngayon, alam niyo po, sila ngayon ay nag-SOD na. Mga lolo't lola po, tuloy-tuloy po sila up until now. To grow in their faith unto the Lord. Because why? I do believe in my heart na kung saan man tayo nilalagay ng Panginoon, God will, just place us there and to shine forth for the glory of God. Palakpakan po natin ang Panginoon. And today, nais ko pong mag-dive in po tayo sa salita ng Panginoon. But before that, okay lang po ba? Anyayahan ko po ang lahat po sa atin na tumayo as we acknowledge the presence of God here in this place. Shall you all close your eyes right now and bow down the heads? Let us pray. Father, marami pong salamat sa umaga pong ito na binigay mo po sa amin. Lord, we pray for an open heart. Oh God, come and speak to us. Ikaw pong manguna, ikaw pong maging sentro ng gawain po na ito. Lord, hayaan mo po Panginoon na ikaw ang maranasan namin. Lord God, as you continually change us, transform us from glory to glory. Salamat po, Lord God. At mainam po namin ibinabalik sa iyo ang papurit pasasalamat. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Pwede po bang bago po kayo umupo, humana po kayo ng 3 at sabihin niyo po sa kanya, you look so good today. Sige po, sabihin niyo po, you look good. Ang ganda-ganda mo, ang blooming-blooming mo, ang pogi mo. Amen. Praise God. Ngayon pong oras na ito, tuloy po tayong magda-dive in sa series po natin. Naalala niyo po yung series natin, simulan natin for this month of October, which is Above and Beyond. Because we do believe that tinawag po tayo ng Panginoon not just to, to prolong or tumagal sa ating pong pananampalataya, pero naniniwala po tayo that God has also called us to go above and beyond for the glory of God. Kaya nga sinimulan po natin yan, of course, by faith. Because without faith, we cannot go above and beyond. Sino po dito, nung nakaraan din po, dinefeat na po natin yung mediocrity. Ibig sabihin, wala na po sa sistema natin yung pwede na yan. Okay na yan. Saktuhan lang yan. Because why? Because the God that we serve is the God of excellence. And He deserves the best that we could give. That's why we are always striving for excellence. Last week, pinag-usapan din po natin, is that we need to have the courage to go above and beyond. Kailangan ng tapang, lakas ng loob. At kanino daw po nanggagaling ang courage na ito? Walang iba kundi sa Panginoon. At ngayong araw po na ito, pag-uusapan natin yung isa sa mga factor na madalas nating naririnig sa tao ngayong oras na ito. At yun po, ang pag-uusapan natin ngayong oras na ito ay pinamagatan po nating overcoming excuseology. Sabihin nga po natin na malakas, excuse. Nakarinig na po ba kayo ng excuse? Bakit po nating ginawang excuseology? Because from the root word, excuse, ang ibig sabihin po ng excuse, it means seek to lessen the blame attaching to a fault or offense. Or in short, trying to justify. Sa Tagalog, to make it short, palusot. Sabi nga po natin, palusot. Bakit may ology? Kasi nakarinig na po ba kayo ng mga theology, Christology, biology? Ibig sabihin, it means a study. The word ology means study. So kaya, excuseology, because a lot of people needs to overcome the study of excuse. Yung bang wala ka ng ibang naririnig kundi excuse. Oh, huwag nyo na tignan nyo. Tignan nyo muna yung katabi nyo. Naniniwala ko wala dito sa Light Church niyan. Amen po ba? Ano na po ba kaya ang mga iba't ibang excuse na narinig po natin? Bigyan ko po kayo ng example. Yung salitang, papunta na ako. Nakarinig na po ba kayo nun? Pero wag po kayo. Hindi pa bumabangon yun sa kama, pero sinabi niya na papunta na siya. Nakarinig na po ba kayo ng ganon? O, wag niyo na po ituloy, wag niyo na po sikuhin yung katabi po ninyo. Ano ba po? Ito, maniwala po kayo sa akin, baka narinig niyo na po ito. Malapit na ako. On the way. Pero wag po kayo. Maliligo pa lang talaga siya. Yung on the way niya, papunta pa lang siya ng CR. Nakarinig na po ba kayo ng ganon? Ito pa, number 1, excuse na pwede mo marinig sa tao, yung salitang,
Traffic. Kaya ako na late kasi traffic. Alam niyo po, nung bumaba po ako paglabas ko po ng aeroplano, kasi mararamdaman mo kaagad yung hangin eh. Alam niyo po, pagbukas pala ng pinto, tapos lumabas po akong ganun, ramdam ko po eh, sabi ko, wow, naramdaman ko yung init ng hangin, yung buga, yung ganun po, sabi ko, nasa Pilipinas na talaga ako. Tapos nung bumabiyahe po kami, papunta ng Bulacan, pabalik na po kami, traffic po. Siyempre, hindi na po ako maninibago yun. Nasa Pilipinas nga po. Pero ang pinagtataka ko, Skyway, nagta-traffic. Nagbayad ka na ng pagkamahal-mahal. Traffic pa din sa Skyway. Sabi ko, wow, kahit saan ka pala talaga pumunta, lagi at laging traffic. Kaya nga, kapag ka may usapan, totoo, which is totoo, at minsan aminado po tayo, may usapan kayo 10 a.m. Pero we need to honor each other's time. Why? Because pag sinabi mong traffic, lumang tugtugin na po yan. Naniniwala po ba kayo doon? Lumang tugtugin na yan. If you know that you have set an appointment, kasama na po doon yung traffic eh. Isama mo na sa timeline mo na pagpe-prepare mo. Sometimes you have to take 4 a.m., 5 a.m., and so on and so forth. At napakarami pa pong mga excuses na posibleng narinig na po natin. And I'm not saying, hindi ko po sinasabi, na maling magdahilan. Take note po ha, I want to quote that. Hindi po maling magdahilan. Kasi somehow, lahat po tayo ay may kanya-kanyang dahilan. Totoo po ba yun? Hindi ko po sinasabing wala na tayong karapatan mag-excuse. Kasi meron naman po talagang tinatawag po tayo na valid reasons. Diba? Kumbaga, yung alam mo, na talaga naman nangyari. Kaya lang, this is the point, mga kapatid. Kung babalikan natin yung definition ng excuse, sabi doon, malesen yung blame. Kasi bakit? Maraming tao, takot silang magsabi ng hindi. Kaya ang gagawin nila, kahit na anong palusot, kahit na anong, tama po ba? Kahit na anong dahilan, kahit minsan hindi na totoo, basta masabi lang nila, para lang hindi madismaya yung taong makakarinig, gagawin nila. That's excuse. Sabi mo sa katabi mo, excuse. But do you believe, mga magulang at mga kapatid, that God has created us to have this, free will to choose, to do what we want in this life. Meron tayong choice. Kaya nga, kahit sabihin na natin, na maaalala po natin itong kasabihan po na ito, na kung talagang gusto, totoo po ba, ano sabi? Maraming paraan. Pero, kung talagang ayaw, in short, maraming dahilan. Which is totoo. Totoo po ba yun? Kung gusto naman talaga ng tao, nagagawa ng paraan. Pero kung ayaw, kahit na anong pilit mo pa dyan, somehow, there will be excuses that will come up. At mga magulang, mga kapatid, patapos na po ang taon ng 2023. Pero sino po dito aamin? Marami na tayong nasimula na hanggang ngayon hindi pa rin natin natatapos. Why? Maybe one of the factor and the reason why we cannot finish what we have started, it's because we still don't know how to overcome excuses in our lives. Pero sino dito, ngayong oras po na ito, you want to overcome every excuses sa ating po mga buhay. So that, mga magulang at mga kapatid, so that we can live this life well. So that we can also live a life that glorifies God sa ating po mga buhay. Bakit po nagkakaroon ng excuses sa mga tao? Una po, it's because natatakot tayo sa sasabihin ng iba. Totoo po ba yun? Natatakot tayo na madismaya sila. Natatakot tayo kahit na minsan kahit na ayaw naman talaga natin, pero dahil gusto nating somehow parang wala na masabi ibang tao, oo tayo. Hanggang sa hindi natin namamalayan, nagkakaroon na ng confusion yung decision-making natin. Hanggang sa hindi na natin alam kung ano talagang pagdidesisyon natin. Alam niyo kung saan nagsimula? Dahil hindi natin alam paano ma-overcome yung bawat excuses sa ating pong mga buhay. Why? Hindi natin namamalayan. Totoo po ba yon? Hindi na naipapakita at hindi na nailalabas yung totoong intensyon ng ating pong mga puso. Yung bang minsan pwede mo namang sabihin na yes, pero ang dami-dami mo pa. Totoo po ba yan? Tayong mga Pilipino, ganun po tayo eh. Yung sasabihin natin kumbaga, instead na yes na lang yung sasabihin, parang tayo pinapaligoy pa natin. O kaya naman yung hindi, o kaya ayaw natin. Sinasabi natin, ang dami natin mga pasakali, pero ang sagot naman talaga natin, hindi. And sometimes, this excuses come up because of those things. And this is a reminder sa bawat isa po sa atin. If we truly want to make a good decision po sa ating mga buhay, gusto nating mag-go above and beyond, then let your yes be yes. Then let your no be no. Simple lang. Kung oo, oo.
mo. Pero kung hindi, edi hindi. Nandiyan po ba tayo mga magulang, mga kapatid? Without making any excuses. Kung kaya mo, kung alam mo sa sarili mo, kaya mo at gusto mo, gagawa mo na paraan. It's a yes for you. Pero kung alam mo, ayaw mo, alam mo hindi mo lalakaran, then it should be a no for each and every one of us. Nandito po ba tayo mga magulang, mga kapatid? Now, pag-usapan po natin, in the book of Hebrews, at pag-uusapan din po natin in the Old Testament, let's talk about Moses' life. Kasi makikita po natin that in this book of Hebrews, especially chapter 11, according to the Bible scholars, dito pinalanganan po lahat ng mga heroes of faith at kasama po doon si Moses. Now, tignan po natin, paano po dinescribe dito sa Hebrews 11, ang buhay po ni Moses at ang ending ng buhay po niya. Basahin po natin, Hebrews chapter 11, 24 to 26. Pwede po ba sabayan niyo po ako magbasa? 1, 2, ready, begin. By faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter. He chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. He regarded this grace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt because he was looking, saan daw po siya tumitingin? Looking ahead to his reward. He was looking above and beyond. Now, this is a powerful statement kasi dito po natin makikita that in this chapter, ito yung ending ng buhay ni Moses. Dito ang ganda po, no? Parang, wow, by faith, talagang pinangalanan. Hanggang ngayon, naaalala pa rin natin yung pangalang Moses. Kasi bakit? Ito ang ginawa ni Moses. Pero alam niyo po ba, na hindi ito yung simula ng kanyang buhay? Saan ba talaga siya nagsimula? Ito po, pag-usapan natin. Maybe for some of us, kilala na natin si Moses, but just to give you a background. Now, ito na po. Nung pinanganak na po si Moses, nandun po siya sa kapanahunan in the book of Exodus, wherein ang Israelites po were, kumbaga, enslaved by the Egyptians. So si Pharaoh po, ang nangyari po, dahil nakikita niya, na-threaten po siya kasi nakikita niya na yung mga Israelites po, ang bilis dumami ng population nila. As in, ang bilis. Dumadami. Na-threaten siya kasi natatakot siya na baka pag sobrang dami ng population, ma-overpower yung Egyptians, ma-take over yung kanilang rulership during that time. Kaya ang naging solusyon niya, sabi niya, ipapapatay niya lahat ng mga Hebrew babies. Mga lalaki po, take note. Ang gusto niya, papatayin lahat ng mga Hebrew babies na lalaki para tapos ipatapon sa Nile River. Siyempre, alam natin yung story, hindi pumayag yung nanay niya. Ang ginawa ng nanay niya, gumawa siya ng basket, tapos inilagay po si Moses doon, at pinaanod-anod by the hands of God, nag-end up po yung basket na yon, which is nandun si baby Moses, nag-end up siya sa anak ni Pharaoh, tama po ba? Anak ni Pharaoh, at nung nakita po siya ng anak ni Pharaoh, pinalaki niya po si Moses, na parang sarili niya, for 40 years. For 40 years po. Siyempre, for 40 years, napakadami na pong pwedeng posibleng mangyari noon. In short, dahil lumaki ka, in that certain settings, ang custom mo, ang kinagawian niya, laking, kumbaga, pamumuhay ng Egyptian. Kinakain niya yung pagkain ng Egyptian. Pamumuhay ng Egyptian. Pero alam niya, dumadaloy sa kanyang mga dugo, nananalaytay sa kanyang lahi, alam niya that he is a Hebrew. Isa po siyang Israelita. Ngayon, ito na po. Nagkaroon ng instance na nakakita po siya ng isang Hebrew o isang Israelita at ang isang Egyptian po na ito, nagtalo. Kumbaga, nag-aaway. Dahil siya, parang, alam niyo po, yung may puso ka para sa kababayan mo, alam niyo yun, yung ayaw mo napapahamak. So, ginawa po niya, pinagtanggol niya yung kalahi niya against the Egyptian. Ang nangyari po, to make the long story short, napatay niya. Napatay po niya itong Egyptian po na ito. Ngayon, ito na po nangyari. So, nasa isip niya, konti lang naman siguro nakakita nito. Ginawa niya, naging solusyon niya, nilibing niya, tinago niya yung bangkay nung Egyptian soldier po na ito, hanggang sa, kala niya, limot na. Ito na po, nangyari po ulit eh. Meron na namang naging pag-aaway, pero ito, to this point, dalawa na pong Hebrew o dalawang Israelita na po yung nag-aaway. Ngayon, ito na po nangyari. Nung lumapit na po siya, pagsasabihan niya, kasi syempre, ano ba naman yan, tayo na nga lang magkakakampi dito, mag-aaway pa kayo. So yun pong sabi niya, sa mga Israelita po na ito, alam niyo po sabi sa kanya, nung dalawang Israelita po na ito, sabi sa kanya, sino ka
para pagsabihan kami. Nakapatay ka nga ng tao eh. Andiyan po ba kayo mga kapatid? Alam niyo po, nung narinig yun ni Moses, nagkaroon ng guilt sa kanya. Totoo po ba yun? Nagkaroon ng guilt sa kanya kasi nga, somehow, oo nga no, parang wala na akong worth para ipagtanggol ang Israelites. So, wala na akong dahilan para saan pa, para nandito ako. So, ang nangyari po sa kanya, because of that guilt, umalis po siya ng Egypt, nagpakalayo-layo po siya for 40 years. How many years po? 40. So pag alis po niya, for 40 years, he was just wandering. Doon na rin po siya nagkaroon ng sarili niyang pamilya. And then, after po nun, because he was far away, doon sa talagang purpose ng Diyos sa kanyang buhay, alam niyo po isang araw, magugulat ka na lang. Yung akala mong lumayo ka na sa calling ng Lord sa buhay mo, bigla kang kakatukin ng Panginoon at magkakaroon kayo ng experience parehas. Same thing na nangyari kay Moses. Nagkaroon sila ng, alam natin to, burning bush experience. So, ang nangyari po, sinabihan na ng Diyos si Moses at nasabi sa kanya, Moses, babalik ka. Pinapabalik kita doon sa Egypt kasi gagamitin kita para pagtanggol, palayain ang mga Israelites out of Egypt. Ayan po, nakita po natin yung storya. Ngayon, sa side ni Moses, pinapabalik ako nila. Di ba umalis nga ako? Nandiyan po ba tayo mga kapatid? And now, eto na po yung naging usapan nila. And just like you and me, nagkaroon din po ng mga excuses si Moses. Sabihin nga po natin, excuse. But how? And how did he overcome? And how did he overcome these excuses sa kanyang buhay? At paano niya nilakaran? Alam niyo po, ang gandang response lang kay Moses kasi doon nakikita natin na nag-excuse siya sa Panginoon, nagbibigay siya ng dahilan, pero at the same time, nagiging honest siya sa kanyang nararamdaman sa Panginoon. Apat na bagay po ang nais ko pong iwanan sa bawat isa po sa atin. How can we overcome every excuses in our lives? Pag-usapan natin, ano-ano ba yung mga naging excuse ni Moses? Number one, na naging excuse po ni Moses is yung salitang o tanong na, sino ba ako? Ayan ang number one excuse po ni Moses. Kasi bakit? Ano po sabi? In Exodus chapter 3, verse 11, kayo naman pong magbasa. 1 to ready, begin. Ang ganda, no? Sabi ni Lord sa kanya, unang bungad sa kanya ni Lord, babalik ka. Babalik ka, gagamitin kita. Ang sagot sa kanya ni Moses, eto sino ba ako, Lord? Sino po ako? Isa lang naman akong takas na galing sa Egypt. Pero mga kapatid, in the midst, doon sa pinapalakaran sa iyo ng Panginoon, if you know that God has a purpose and plan for you, if you want to overcome your excuses, number one, start where you are. Simulan mo lang. Magsimula ka. Kasi bakit? Doon nagsabi po, naglabas po ng namdamin si Moses sa Panginoon. Ito po ang tugon ni Lord sa kanya. Yung sinabi niya, sino ba ako? Ito ang tugon ni Lord sa kanya. Basahin po natin, Exodus 3, verse 12. Alam niyo, sabi ni Lord, sa kabila ng mga panahon na hindi mo alam kung sino ka, sabi ni Lord sa kanya, huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan. Sabi ng Diyos. Wow! Just imagine mga kapatid, sa mga katanungan na tinatanong natin yung sarili natin na sino ba ako. Alam nyo, sagot ni Lord kay Moses, sasamahan kita. Just imagine mga kapatid, yung presence ng Panginoon, yung very first assurance kay Moses, napakalaking bagay po nun, yung parang napakalaking kumpiyansa sa puso. Bakit? Kasi doon pala mawawalan ka na ng excuses. Bakit? Kasi yung mga feeling mo hindi mo magagawa, sabi ni Lord, sasamahan kita eh. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Now this is powerful. Why? Because if God is saying to each and every one of us that He will be with you, pangako po ng Diyos. Kaya lang, ito po tayo eh. Hirap tayong magsimula. Totoo po ba yun? Kumbaga, lalo na kapag nasimulan natin tapos tumigil, hirap tayong magsimula ulit. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Or somehow, gusto naman talaga natin magsimula, pero hindi natin alam kung paano at hindi natin maintindihan. Pero kapatid, let me remind this to you today. Kahit na back to zero pa yan,
You just have to start. Kasi sabi ni Lord, sasamahan kita. Pwede po ba sabihin niyo sa katabi po ninyo, sasamahan ka ni Lord? If you're starting right now, I don't know about yung mga magulang, mga kapatid, but let me tell this to you today. You will have the confidence if you know who is with you. May kumpiyansa, may confidence, kasi alam mo kung sino kasama mo. Pwede magkaroon po tayo, tingin po kayo sa akin, pwede magkaroon po tayo ng mga iba't ibang connections. Sa paligid natin, we can have the greatest connections in this world. But if we doubt God, we are nothing. Pero just imagine, kahit iwan ka na ng mga tao na sa paligid mo, but if you have the presence of God na nagsasabi sa'yo, sasamahan kita, kapatid, you have the confidence kasi si Lord na nagsabi sa'yo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Are you still here with me? So start where you are. Hindi pa tapos ang taon na ito, nawawala na tayo ng kumpiyansa. Kapatid, if you want to overcome that excuse that is going in your mind and in your heart right now, mga kapatid, hindi na mahalaga kung saan ka magsisimula, kung alam mo naman kung sino talaga ang kasama mo. It doesn't matter kung ano man ang naging nakaraan mo. Moses, he even have, those hunting past na nangyari po sa kanya. Pwedeng yun yung maging dahilan niya para hindi siya magpatuloy. Kaya niya tinanong sa Panginoon, Lord, sino ba ako? Sino ba ako para gamitin mo? Ito yung nangyari sa nakaraan ko. Pero this is a wonderful news na nais ko pong bitawan po sa inyo and declare po sa inyo mga magulang, mga kapatid, is that God is with you. Pwedeng doon pa lang, uuwi na tayo, grabe. Kasi presence ni Lord eh. Pero totoo po ba, may mga tao pa rin, kahit na alam nila, they have the assurance na sasamahan sila ng presence ng Panginoon, pero totoo po ba, hindi maiiwasang mag-come up pa rin sa mga dahilan? Totoo po ba? Sino po dito aamin dyan? Maniwala po kayo, makaka-relate po sa inyo si Moses. Akala ko tapos na, alam niyo po, binasa ko pa ng mga susunod na passage, tapos na, Lord, sasamahan na siya ni Lord eh. Pero pangalawa, ito po, alam niyo po kung anong pangalawang excuse niya? Ito po, anong gagawin ko kung hindi? Una, ang excuse niya, sino ba ako? Pangalawa, ito na. Tignan po natin, Exodus chapter 4, 1-2. Pwede po bang kayo naman po magbasa? Sabayan niyo po ako. 1, 2, ready, begin. Tignan po natin ito sabi ni Moses, akala ko tapos na but wait, there's more. Sabi ni Moses, Lord, paano anong gagawin ko kung hindi makinig sa akin itong mga taong ito? Kasi naalala niyo po, nung dapat pagsasabihin niya, pinagsabihan niya yung dalawang Israelite na nag-aaway, sabi sa kanya, sino ka para mag-remind sa amin? Ito ginawa mo. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? He has that fear. Napapwedeng yun din ang hugot niya, kaya niya sinabi sa Panginoon, Lord, paano kung hindi sila makinig sa akin? Kasi ito yung ginawa ko. Paano kung ito hindi mangyari yung gusto kong makitang mangyari, Panginoon? Pero sabi ni Lord sa kanya, ano sabi ni Lord? Ano ba yung hawak mo? Sabi ni Moses, ano hawak niya? Tungkod. Kasi nung umalis po siya ng Egypt, ang tanging naging source of income po niya para buhay ng kanyang pamilya, nag-wander po siya away from Egypt, naging tagapag-alaga po siya ng mga tupa. Kaya ang tanging hawak na lang noon is what? Staff. During that time, yung tungkod para alagaan yung mga sheep. Then sabi ni Lord, then, gagamitin kita kahit ano pa ang hawak mo. So, who among you believe? Na minsan may mga iniisip tayo, yes, sasamahan tayo ng presence ng Panginoon. Pero sometimes we think about ano bang magiging resources natin para mas lalo natin magawa yung mga bagay na pinapalakaran sa atin ng Panginoon. Pero kapatid, this is a reminder and a good news for each and every one of us. Wala man tayo, mukha man tayo, walang makapitan ngayon kasi magsisimula pa lang ulit tayo. O nagsisimula pa lang tayo or we are making a decision today. Kahit na wala pa tayong resources, kapatid, let me remind this to you that we have the best source and that is God. You use what you have. Use what you have. Whatever it is that you are holding on today, kahit na wala pa tayo ng mga yaman sa mundong ito, even if we don't have the position, even if we don't have the achievements yet, pero kung ano yung mga bagay na meron ka, kapatid, it can overcome every excuses. Kasi ganito po nangyayari. If we tend to look on the things na wala po sa atin, dahil nakikita natin sa iba, feeling natin, hindi na tayo
successful, hindi na tayo thriving sa buhay, hindi na tayo successful dahil nakikita natin yung mga bagay na nakikita natin sa iba. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? That's why God is reminding Moses, wag mong tignan yung mga bagay na wala sa'yo. Tignan mo yung mga bagay na meron ka kasi kahit maliit pa yan, pero dahil sasama kita ng presensya ko, sabi ni Lord, kahit maliit pa yan, kagamit-gamit yan para sa Panginoon. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? Wow! Just imagine, the presence of God is with you. The source of everything, that is God, definitely is with you. May resources ka na lahat. Bakit? Kasi nakakapit ka, nakakonect ka sa source. Doon pa lang solve na po tayo. Totoo po ba? We can overcome every excuses so that we can thrive in this life. Pero, pangatlo, may sumunod pa po pala, akala ko tapos na. Just imagine, ito po, tanungin ko kayo, paano po kung halimbawa, paulit-ulit po kayo nakakarinig na excuses sa tao? As in, paulit-ulit. Sinabihan mo na, binigyan mo na ng assurance, pero paulit-ulit. Ano po mararamdaman po ninyo? Sige po, pwede po kayo maging honest. Maiinis ka, ano pa? Magsasawa ka. Ano ba naman to, paulit-ulit? Sinabi ko na nga, sasamahan ko siya. Sinabi ko na nga, meron na, may provision na. Totoo po ba yun? Ito na, mga magulat, mga kapatid. Hindi lang isa, hindi lang dalawa. 3 beses, may binigay na naman na dahilan si Moses. Tignan po natin. Alam niyo po, pangatlong excuses ni Moses, sabi niya, kasi Lord. Kasi Lord, ganyan. Kasi Lord, ganito. Ito po, tingnan niyo. Verse 10 ng chapter 3 po ng Exodus. 10 at saka 11 po, sabi ni Moses, ito, kala ka natin, tapos na, hindi pa pala. Kasi minsan may mga taong kulit-kulit, kahit alam mo may pangako na si Lord, naghahanap tayo ng assurance. Ito po, sabi ni Moses, Panginoon, sa mula't mulapay, hindi po ako mahusay magsalita. Bagamat nangusap ka na sa akin hanggang ngayon, Lord, pautal-utal ako, which is a given, a fact about Him. Pautal-utal sa kanyang pananalita. Lord, alam mo po yan. And I'm telling this to you. Pero alam niyo po, ito na. Babasahin ko po sa inyo. Maaaring siguro in a different tone para makita niyo po kung ano sinabi ni Lord kay Moses. Verse 11. Sinabi ni Yahweh, sino ba ang gumagawa sa bibig ng tao? Sino ang may kapangyarihan para maging bingi o pipi ang isang tao? At sino rin ba ang nagbibigay ng paningin? Medyo galit na no? Sino rin ba nagbibigay ng paningin at nag-aalis nito? Hindi ba't ako si Yahweh? Andiyan po ba tayo mga kapatid? Sino ba? Di ba? Ang dami mong iniisip. Sabi niya, sino ba gumawa ng bibig? Sino ba lumikha sa'yo? Sino bang may kakayanan na gawin ito? Basahin po natin sabay-sabay. Verse 12. 1, 2, ready? Begin. Kaya nga, lumakad ka na at tutulungan kita sa pagsasalita at ituturo ko sa'yo ang iyong sasabihin. Wow! Alam niyo po, sabi ni Lord, kaya nga, paulit-ulit ko sinasabi sa'yo, Moses, kaya nga, lumakad ka na. Pangatlo po, do what you can. You don't have to go, parang i-extra, special abilities mo pa. Sabi ni Lord, basta gawin mo yung pinapagawa ko sa'yo. Sabi ni Lord, and I will do the rest. Kaya nga, lumakad ka o pautal-utal ka, sige, patutuwirin natin yan. Nandiyan po ba tayo mga magulang, mga kapatid? Are you still here with me? Sabi mo sa katabi mo, kaya nga. Lumakad ka na. Lakaran mo na lang. Gawin mo na. Are you still here with me, church? God just wants us to do our part and let Him do the rest. Kasi this year, we have received this prophetic word, and that is, ano po prophetic word natin this year? Tinanggap na natin Nireceive na natin, all things are possible. Asa kami na naniniwala. May binigay na word si Lord, kaya lang alam niyo, minsan kulang gawa. Kilos. Si Lord gumawa na siya ng paraan He has given you the sources, the resources to you to do what He has called you to do. Kaya lang minsan alam niyo, hinihintay ng Panginoon tayo. Tayo na gumalaw, tayo na umaksyon so that we can do these things for the glory of God. Kahit saan pa po tayo ilagay ng Panginoon. Whether in our family, whether in our workplace, whether sa ating pag-aaral, and especially in making a decision sa ating po mga buhay. Kapatid, just let be you and let God be God.
Gawin mo kung ano magagawa mo. Hindi naman sinasabi ni Lord, kailangan may qualifications ka para ibigay mo lahat sa Panginoon mag-drive ka sa buhay na ito. Sabi ni Lord, basta gawin mo. Pinapagawa ng Lord, and then let God be God. And the last is this. How can we overcome every excuses in our lives? We need to strengthen what remains. Strengthen what remains. Hindi ko po sinasabi na after po nating ma-overcome lahat ng mga excuses at dahilan natin sa buhay natin, magiging maayos ang lahat. The truth is this, magkakaroon pa rin ng paghihiwalay. That's the reality. Magkakaroon pa rin ng tension. Magkakaroon pa rin ng conflicts. Totoo po ba yun? Mangyayari. Yung mangyayari pa rin disappointments. Minsan, kahit na anong gawin mo, ginawa mo naman din talaga yung the best mo eh. Kaya din naman nagka-come up yung excuses kasi napagod ka na lang na gumawa pero wala nakakapuna at wala nakakakita ng mga magagandang ginagawa mo. Disappointments. Discouragements. Minsan nga, kahit wala ka ng ginagawa, may sasabihin ng tao sa'yo. May gagawin ng tao sa'yo. Sino po dito naranasan na ng discouragement? Taas ang kamay. And definitely kawalan. It's not easy to move forward na alam mong may nawala sa'yo. It's not easy to go above and beyond kapag alam mo ang laki ng factor na may nawala sa'yo. Na para bang tinatry mo na lang mag-survive sa bawat araw. But here's the truth, mga magulang, mga kapatid. The truth is, just because you lost something in your life does not mean you lost everything. Kung may nawala sa'yo sa buhay mo, I do believe in my heart that there is still something that remains in you. There is still something na may nananalatay, nakastay lang dyan eh. May nawala sa'yo. Pero kapatid, you focus on the thing that remains in your heart and in your life. And then strengthen it. Why? Kasi naniniwala ako, nagagamitin pa rin ng Diyos. Kung ano man yung natitira sa'yo, maaaring iba sa inyo, binigay mo na lahat-lahat, pagod ka lang, i-excess i-give out ang lahat sa Panginoon, the ministry, and everything that you do in your family. Napagod ka ibigay ang lahat. Kapatid, kung ano man yung natitira sa'yo, I do believe that God can use that. God can use kung ano man yung natitira sa'yo so that you can make the right things and the things that will glorify God. Amen. But you have to decide today. You have to decide today if your yes is your yes. It should be your yes. If you say no, then it's a no. You don't have to make excuses. Kung hindi, edi hindi. Pero kung alam mo nag-yes ka, you made the promise, you made the commitment, then let your yes be your yes. And alam niyo po, after po ng pag-uusap nila ni Moses at ang Panginoon, the rest is history. Alam po natin yan. Kaya po may Hebrews 11. Kasi merong Moses na kahit ang dami-daming dahilan para hindi siya magpatuloy sa buhay, kahit ang dami-dami niyang dahilan para hindi niya lakaran yung purpose ng Diyos sa kanyang buhay, kahit ang dami-dami niyang dahilan, kasi valid reasons eh. Pwede niya idahilan yun para hindi na siya magpatuloy sa buhay na ito. But you know what? I love how God works and how God responds even if we have a lot of excuses in our hearts. God is assuring us that He will always be with us. God is assuring us that we have the best source. God is assuring us that whatever things happen sa ating mga buhay, God will strengthen us and will keep on being with us until the end of time. Kaya po lumabas yung Hebrews. Ngayon, dito natin makikita yung significance ng Hebrews chapter 11. Kasi ito yung pinanghugutan ni Moses. Basahin po ulit natin. Hebrews 11, 24 to 26. Tingnan niyo po maigi ha. By faith, Moses. Hindi po sinabi dyan, by your own strength, by your own emotion. Kasi you cannot decide things on your emotion. You cannot decide things kung ikaw lang sa sarili mo. Sabi doon, by faith, Moses, when he had grown up, refused to be known as the son of Pharaoh's daughter.
25, he chose to be mistreated along with the people of God rather than to enjoy the fleeting pleasures of sin. Pwede niya, meron siyang benefits eh. Meron siyang, kumaga, leadership sa Egypt. Pwede niyang i-entertain yun. Pero sabi doon, he chose it. And in 26, he regarded this grace for the sake of Christ as of greater value than the treasures of Egypt because he was looking ahead to his reward. Hindi lang niya tinitignan yung ngayon. Tinitignan niya, nakafocus siya. Sabi doon, he was looking ahead to his reward. Just imagine, the reward of just being with Jesus is just a greater reward that we could ever receive. Pero alam niyo, nung gusto kong i-highlight niyo yung word na chose there. Kasi, alam niyo, tinignan ko in the original translation, yung word na chose, it came from the Greek word na ang ibig sabihin ay helomenos. Na ang ibig sabihin, yung word na chose, it means it is already resolved. It is already decided firmly. Ibig sabihin, yung naging ending point po ng buhay ni Moses, pwedeng yun na yung maging ending niya, yung nagdahilan na siya. Kasi pinili niya yun eh. Pwedeng doon pa lang, tapos na, ending na story niya, wala na naging significance yung buhay niya. Pero may pinili siya eh. Andiyan po ba tayo mga magulang, mga kapatid? Kaya nga napaka-importante kung ano yung pinipili natin ngayon. Napaka-importante kung ano yung dinedesisyonan natin ngayon, whether yan man ay maliit o malaki. I don't know about you. Maybe some of you are deciding on something. But sabi doon, si Moses, he chose it. And the word chose, resolve. As in, pag sinabing resolve, final na. Final na yan. Wala nang, kahit na dumaan pa ako ng problema, kahit na dumaan pa ako ng sandamakmak na pressure, kahit na ano pang mangyari sa 40 years in the wilderness and so on and so forth, resolve. Final say. Yun na yun. At ang ganda kasi, bakit? What you choose today will definitely impact your tomorrow. What you decide today, if you said, Lord, yes to you, Jesus, then let your yes to Jesus be your yes tomorrow and then in the future of your life. And let your no to this world be your no to your tomorrows. It's important for you to decide today. Bakit? Alam niyo kung bakit maraming Kristiyano hirap umabante, atras-abante. Bakit? They find it difficult to overcome every excuses in their lives. But I do believe in my heart, God wants us to decide something today. And God wants us to be firm on our decisions today. If you don't decide today, mga magulang, mga kapatid, kailan ka pa magde-decide? Kailan pa tayo magkakaroon ng desisyon sa ating pong mga buhay? Today, now is the right time. I do believe in my heart. Whatever it is that you are deciding today, I hope and I pray, samahan ka ng Panginoon and let that decision glorify God and overcome every excuses in your life today. Pwede bang lahat tayo tumayo? Hallelujah, Jesus. Can we all close our eyes right now and bow down our heads? Hallelujah, hallelujah, Jesus. God, today, naniniwala po kami, there's no such thing as accident. Naniniwala po kami ngayong oras na ito, Lord, meron kang binabago sa aming po mga desisyon. Meron kang binabago sa aming mga puso, sa aming po mga buhay. And Lord, ngayong oras po na ito, hindi ko po kilala ang aking po mga kapatid, but today, church, I don't know about you, but maybe some of you right now have this question in your mind na parang sinasabi mo, Lord, sino ba ako? Sino ba ako, Lord? Ito nangyari sa akin. Sino ba ako? Alam mo, sabi ni Lord sa'yo, Nak, it doesn't matter who you are as long as I am with you. It doesn't matter ano man ang iyong nakaraan. As long as the presence of God is with you, you will be transformed, you will be changed from glory to glory. Right now, every excuses in your hearts and in your minds right now na nilagay ng kaaway sa'yo para maisip mo na hindi ka karapat-dapat, hallelujah, na gawin yung pinapagawa ng Diyos sa'yo, ano man yung mga dahilan na nilalagay sa'yo ng kaaway so that you are not able to go above and beyond right now.
It's time for us, hallelujah, to reject and overcome every excuses in our hearts and in our minds today. Kapatid, you have the power to decide on something. Hallelujah, binigay na sa'yo ng Diyos yun. But what are you choosing today? What are you choosing right now? While all eyes are closed and all heads are bowed down right now, God wants you to decide on something today. Hallelujah, hallelujah. I don't know about you. Maybe some of you have this past that is haunting you. Meron kang nakaraan na pilit na bumabalik para hindi mo makita yung magandang future na nilaan sa'yo ng Diyos. But God is telling you today, whatever it is, you can use what you have, you can do what you can, and you can let God do the rest in your life. But you have to choose. You have to choose. It's all or nothing. If your yes today should be a yes to God. God wants us to be resolved. God wants us to decide firmly. Right now, hallelujah, binabali na namin, tinatanggal na namin anumang pabago-bagong isip sa pangalan ni Jesus. Right now, pabago-bago ng kondisyon ng puso sa pangalan ni Jesus. Don't decide because of your emotion. Decide because you chose it. You chose it with commitment, holistically, spiritually, mentally. You chose it because you want to glorify God and you want to live this life that live the best sa ating po mga buhay. If that is your prayer right now, kung yan po ang desire ng inyong mga puso, can we just lift up our hands to the Lord right now as high as we can, na para bang sinasabi natin, Lord, this is my decision. This is my yes to you, Lord. Yes, I am saying yes to you, and I am saying no to this world, no to the sin, no to the pride. Yes, hallelujah, in Jesus' name. Let this song be your prayer today. Standing in awe of your grace, setting my feet in your ways, entering into your presence, to behold you face to face. Oh God of all heaven, God of all heaven and earth, holding me in your embrace, unfailing love that surrounds me. Oh God, I stand amazed. Let's sing this song to the Lord. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my way, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true, clinging to the cross. Awitin po natin sa Panginoon. O aking Jesus, o aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, sasama sa'yo, saan ka man magtungo. Ang buhay ko'y tanging ikaw lamang. At habang buhay pa, lilingkuran sa bawat araw na haharapin ko. Pagmamahal mo, tanging sandigan ko, pusong tapat sa aking hikain. Krus mo. Come on, let's worship the Lord right now. Oh
sa'yo, saan ka man magtungo. Ang buhay ka'y tanging ikaw lamang, at habang buhay paglilingkuran, sa bawat araw na haharapin ko, pagmamahal mo tanging sandigan ko. Pusong tapat sa akin ikain, krus mo ang tanging yayakapin, ika'y susundin. Yes, Lord. Susundin ka namin. While all eyes are closed and all heads are bowed down, I just can feel in my heart today that we need to ask God's forgiveness for every excuses that we have done. Lord, patawarin mo po kami kung napakadami po naming dahilan. Panginoon, patawarin mo po kami, Panginoon, kung dumarating yung times na mabago yung desisyon namin dahil sa mga dahilan na meron po kami. But today, Lord, we want to be resolved on something na sa kabila ng napakadaming dahilan na pwede naming ibigay sa'yo. Lord, you chose and you gave us the assurance that your presence will be with us. Kahit napakadami naming dahilan, your presence, Lord, still there for us. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. Today, we are deciding to make our yes to you today be our yes tomorrow. We make a decision today. Pwede po ba natin itaas ang kamay natin sa Panginoon? We choose today, Lord. Hallelujah. Today, church, there's power in your decision. Wala nang atrasan to. Please lang. You make a decision today. Hindi ako ang magdesisyon para sa'yo. Today, you make a decision. You make a decision. Hallelujah. Habang nakataas ang kamay natin sa Panginoon, hallelujah. That's your decision today. I'll make you do that. But if your yes today is a yes today, it should be your yes tomorrow. Your no today should be your no tomorrow. That's it. Nothing more. Nothing less. You decide with God's presence, God's guidance with you. You decide not on your emotion. You decide, hallelujah, being rooted in the Word of God. Hallelujah. Decide today. Decide today. Hallelujah. Lord, lahat, Panginoon, na magdidesisyon po ngayong oras na ito, sa pangalan ni Jesus, whether it's big or small, God, be with us today. We need you. We cannot do this, Lord. Yan ang isa sa dahilan namin eh. Hindi namin kaya. Yung ang dami naming, Lord, ang dami naming limitasyon. Pero Lord, sa pangalan ni Jesus, God, give us the grace to stand. Give us the grace to continue. Give us the grace, even if there are a lot of what ifs. Hallelujah, hallelujah. Can we all speak in heavenly language right now? If you have the gift of tongues right now, hallelujah, come on. Go back to your decision. Go back to your decision. Oh, oh, shakarabahadalaba. Come on, more. Sharabarabarabarabarabaraba. Shierererabahadalabahadalabarabaraba. Shierererabarabarabarabaraba. Let's sing it to the Lord. My Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, Lord. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity.
eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my way, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. We'll follow you, Lord. This is our decision today and tomorrow hanggang sa muli mong pagbabalik. Our decision is to follow you. And a yes to you, Lord. And no to this world. No to sin. And a yes to you. Pwede po ba tayo maghawak-hawak ng kamay ngayong oras po na ito? Pagpe-pray po natin, let's pray for Israel. If you know what's happening right now, if you will watch the news, it's just so devastating. A lot of people are being, affected by this situation, by this war. But today, hallelujah, magkaisa po tayo bilang body of Christ today. Now is the time tayo mananalangin para sa bayang pinili ng Diyos, and that is Israel. Can we pray for Israel right now? Hallelujah. Can you just open up your mouths to God? Hallelujah. Today, we are praying for Israel right now, Lord. Lord, sa nangyayaring gera, Panginoon. Hallelujah. Between the Palestine, oh God, and Israel. And what is even happening currently, Panginoon, even in Gaza. Lord, both sides, God, we are praying for peace in Jesus' name, Lord. Kapayapaan po dumaloy. Hallelujah, Lord. Right now, this is also a reminder that whatever is happening right now, hallelujah, this is also the sign, Panginoon, na malapit na ang muli mong pagbabalik. We're now on the end times, oh God. That's why, Lord, hallelujah, mas lalo pa kami magiging masigasig. Hallelujah, we will pray even more. God, hallelujah, this will not sway our belief, our faith in you, Jesus. This is what we will choose. Lord, we also pray sa comfort, Panginoon, lahat, Lord, na mga nawalan ng mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, Lord. Hallelujah. We're sending them comfort. Lord, we're speaking, oh God, for peace. We're speaking, oh God, for your protection upon Israel. Hallelujah. I speak for wisdom, even, Lord, sa mga nasa authorities, oh God, for them to make a wise decision, a decision, Panginoon, that will impact, hallelujah, hallelujah, good in the future. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Today, we're also going to pray. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon, and we can visit po ang ating pong website na matatagpuan po, makikita po natin yan sa ating screen, and that is www.lightchurchph.org/give, at makikita po natin doon yung ways of giving po natin to support and finance the kingdom of God. Or naman, pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time, at sa susunod po na ating mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po, and shine for Jesus.